The story of Luca Magnotta, from porn star to killer. My name's Luca, and I don't live on the second floor. Sisimulan natin ang kwento natin ngayong gabi sa mga videos na kumakalat po sa internet noong May 2010. Ito yung panahon namin na talagang curious po kami sa mga kakaibang video sa internet. Bago pa lang internet nito sa atin eh. Pero hindi yung mga cute na videos ha. Kung hindi yung mga videos kung saan makikitang pinapatay at pinapahirapan yung kaawa-awang mga pusa. Hindi lang po isa, pero napakadami po nitong mga video na to in relation to our story tonight ha. At mula sa videos ng pagpatay ng pusa, mas nagulantang yung mga tao sa internet kasi bigla-bigla pumapatay na ng mga tao at sinachop-chop na po itong mga pinanonood nila. So disclaimer lang ha, very graphic, sobrang violente at nakakakilabot ang mga susunod na parte ng kwentong to. And in fact, isa to sa mga pinaka-suggested na story natin. Ang dami nagre-request sa akin ito. Anyway, kung hindi nyo kayang tapusin, go ahead. Huwag pilitin. Ayoko maapektuhan ng inyong mental health dito. At isang paalala na huwag nyo na pong hanapin na yung mga footage na ito online. At ako na lamang po ang magkukwento sa inyo. Ang kikilalanin natin sa araw na to ay si Luca Magnotta. Mula sa pagiging isang hindi kasikatang porn actor, ay mas sumikat siya bilang isang brutal at walang awang mamamatay tao. Aalamin natin yan ngayon. The video. So May 25, 2012 po, merong isang 11-minute video na in-upload sa bestgore.com. Para sa mga hindi po pamilyar, isa itong Canadian shock site. Sikat na sikat po dati yan. Na-active mula 2008 hanggang 2020. Na ang usual content po ay mga violent and picture, videos, pati mga balita. At kung curious kayo, kaka-check lang din po namin, hindi na operational yung website. So, ang title po nitong video na may kinalaman kay Luca Magnotta ay One Lunatic, One Ice Pick. Sa video po na to, makikita ang isang hubad na lalaking nakatali sa bed frame. Habang sinasaksak ng isa pang lalaki gamit ang kitchen knife at isang screwdriver na pininturahan ng silver para magmukhang ice pick. Sa video, makikita na chinachap-chap o pinuputol-putol yung katawan ng biktima. Grabe to, nakita ko to eh. At yung putol-putol na kamay po ng biktima, heto na. Ginamit pa po nung lalaki para mag-masturbate. At kung akala nyo nakakadiri at mahirap ng sikmurain po ang mga yan, nagkakamali kayo dahil makikita rin sa video na gumamit pa ng tinidor at kutsilyo itong lalaki at humiwa ng laman mula doon sa biktima. At pagkatapos ay pinakain pa po sa isang aso. At habang nangyayari ang mga bagay na yan, yung kanta po na True Fate ng New Order ay maririnig sa background na tila ba isa itong music video. Umpisa pala nakakakilabot na no, ang dami pong layers ng kwentong to. Anyway, dahil sa gulat ng mga taong nakapanood sa video to, nag-viral siya. Iba pa yung version namin ng viral nun, talagang send lang ng link. Pag-viral ka noon, mas may weight kasi mas mahirap nga mag-share noon, if that makes any sense. So kumalat po yung video sa internet at sa buong mundo. Napatanong yung mga tao, totoo ba yan? O gawa-gawa lang? At sino ba yung mga tao dun sa video? Ang tanong nila, krimen ba to o staged lang? The body. May 2012, isang janitor po ang nakapansin na may masangsang na amoy na nagmumula sa isang suitcase na ilang araw na niyang napapansin sa eskinita sa likod ng isang apartment building sa Montreal. Noong una, ipinagsawalang bahala lang niya po ito. Baka naman iniwan dahil itinapon ng kung sino pa man, no? Pero dahil nga pabaho ng pabaho at pasangsang ito na pasangsang, hindi niya na po masikmura yung amoy. At sa bawat araw na lumipas, parang mas lalo lang nabubunok yung karne na umaalingasaw mula sa suitcase. Napilitan na po siyang buksan ito at yung tumambad po sa kanya, Diyos ko, katawan, or to be precise, torso, at yung putol na mga braso
at binti. Hindi ko po ma-imagine kung ano yung mangyayari sa akin kung sakaling ako yung makakita ng ganyan. Alam kong sobrang traumatic niya, no? But unless ikaw yung makaka-experience, you wouldn't really know gaano kalala yung trauma na maaaring idulot sa'yo ng mga ganyang klaseng pagyayari. Kayo kaya, no? Ano kaya magiging reaction nyo kung nakabukas kayo ng ganyan? Diyos ko. Going back to the story, agad na tumawag ng pulis itong janitor para i-report yung mga pangyayari at nang imbestigahan ng mga pulis yung lugar at tignan yung mga CCTV videos na pag-alaman na ang naglabas ng naturang suitcase ay isa nga sa mga tenants ng building at ito si Luca Magnota na ngayon ay mas kilala na bilang the Butcher of Montreal. Na-identify po yung killer. Ang tanong ngayon, sino naman kaya yung biktima niya? The victim. Ang biktima po ay si June Lin o kilala bilang si Justin Lin. Ipinanganak po siya noong December 30, 1978 sa Wuhan, China. Nagpunta siya ng Canada noong 2010 para mag-aral ng computer engineering. Isa siyang international student at dahil na rin sa hindi hinda-asahang pagkamatay po niya, undergraduate siya ng Engineering and Computer Science Faculty sa Concordia University na nasa Montreal, Quebec. Justin Lin is gay. Although naikasal siya dati sa isang babae at na-divorce, habang nasa Canada siya ay nanirahan siya kasama ang isa pang Chinese na lalaki. Ni minsan ay hindi pinaalam ni June sa mga kapamilya niya sa China kung ano yung sexual orientation niya kahit dati pa nang na-meet na mga to yung naging boyfriend niya. Eventually, dahil daw pressure ng mga kapamilya niya si June na mag-settle down o magkapamilya na, nag-break sila ng boyfriend niya. Matapos yung breakup, nagsimulang gumamit ng social media at web applications kagaya lang nung Grindr. Itong si June para makamit ang mga lalaki. Ang hindi niya alam, dahil sa pagpapakilala, kamatayan pala yung mahahanap niya sa mga apps na to. The killer. Balikan natin yung salarin, no? Si Luca Rocco Magnota, gwapo po kung makikita natin ay pinanganak noong July 24, 1982 bilang si Eric Clinton Kirk Newman. Birth name niya po yan. Sa Scarborough, Toronto, Ontario, Canada. Siya yung panganay sa 3 anak nila Anna Yorkin at Donald Newman. Bata pa lang, mahilig na sa mga pelikula at nangarap na pong sumikat si Luca. At ang isa sa mga paborito niya po, naku alam ko marami sa inyo alam to, yung Basic Instinct ni na Michael Douglas at Sharon Stone na nirelease noong 1992. Kung alam nyo po yung palabas na yan, alam nyo na kung ano yung nangyari dun sa music video ko, no? Hindi ko alam kung familiar kayo dyan ha, pero ang laki nga ng role ng movie na yan dun sa krimen na gagawin niya. Abangan nyo. Ayon sa kanya, yung nanay niya daw ay obsessed sa kalinisan to the point na iniiwan sila sa labas at inilalak yung bahay nila. Minsan pa nga daw iniwan ng nanay nila yung mga alaga nilang rabbit kahit sobrang lamig na naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Yung tatay niya naman po, diagnosed with schizophrenia noong 1994 bago ito nakipag-divorce sa nanay niya, na naging dahilan naman kung bakit kinailangan lumipat ni Luca sa lola niya sa Phyllis. Nag-aaral siya hanggang secondary school pero nang ma-diagnose na rin po siya with schizophrenia, gaya nung tatay niya ay nagsimula siyang makakuha ng disability allowance. Pero dahil hindi sapat yung allowance na natatanggap niya, kinailangan niya po magtrabaho bilang isang male prostitute, stripper, escort, and eventually pumasok siya sa gay pornography na nagsimula noong 2003. Jimmy, you're an escort, correct? That's a very unique job. Tell me, how does someone end up in that career? Well, I was a stripper first, and one of the guys who I was stripping with said to me, he said, Jimmy, since you don't like being a stripper anymore, being up on stage, it's hard, hiding that profession. Because people who I would know would walk into the club and, see me naked, even though I told them I did something else. The best part about being an escort is I'm my own boss. I get to pick my own hours and make a lot of money. By 2005, lumabas din siya bilang isang pin-up model sa magazine gamit yung pseudonym niya na Jimmy. Base sa mga nabasa hindi po napanood, hindi naman siya kilalang porn star. Kinilala lang siya at mas nakilala matapos lumabas
yung kaso ng pagpatay niya. Nag-search na yung mga tao. Sa loob na 5 taon, bilang isang porn actor, nasa 100 ng videos lang daw yung nasalihan niya. Maging sa pagiging model ay hindi rin siya naging successful. 2005 na convict si Luka dahil sa kasong 1 count of impersonation and 3 counts of fraud. Dahil ito sa pagkumbinsi niya sa isang babaeng may developmental disability na kumuha ng credit cards na ginamit naman niya para bumili ng mga bagay na may halagang $10,000, mga 600K sa atin. Dahil sa guilty plea niya, napatawan siya ng 9-month conditional sentence with 12 months of probation. Ayon din sa korte, mayroon daw significant psychiatric issues si Luka at hindi niya laging tinitake yung mga medication na kailangan niya. By August 12, 2006, he legally changed his name from Eric Clinton Kirk Newman to Luka Rocco Magnota. Matapos ang 1 taon, March 2007, nag-declare naman siya ng bankruptcy dahil sa iba't ibang pagkakautang. Sa kaparehong taon, 2007, napasama siya sa reality series ng Out TV na pinagatang Cover Guy, kung saan hindi rin siya pinalad. Matapos ang ilang cosmetic surgeries, nag-audition siya sa Slice Network para sa television show na Plastic Makes Perfect noong February 2008. Marami siyang nasalihab. Sa loob ng ilang taon, gamit yung iba't ibang social media at web profiles na gawa rin niya, sinubukan niyang paingayin yung sarili niya. Kumbaga nagbuhat ng sariling bangko sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga pagpure sa kanyang sarili. Ayon sa mga pulis, umabot po sa 70 na Facebook pages at profiles yung nakuha sa kanya bukod sa 20 websites. Lahat ng yan, ginamit niya para makapag-set up ng mga false online identities that he used to praise his own name. Gumawa siya ng issue sa sarili niya. Attack the people he disliked or spread false information about himself in an effort to attract attention. Ganyan naman in real life yung mga balita sa mga artista, hindi lahat po yan totoo. Minsan sila lang din po yung nagpapalabas niya. I'm not sure kung maniniwala kayo sa akin, pero totoo po yan. Ayon din sa mga nakarelasyon ni Luka, sobrang obsessed daw ito sa pagiging famous at sobrang iniidolo ng lalaki. Kaparehas niya si Pearl. Kilala niyo ba si Pearl? Hindi si Pearl, si Maxine. Ayan. I do. I think that they look very good. I think they look hot. That's what attracted to. I think he looks better in the photo. A lot of people tell me I'm really devastatingly good looking, so. A picture like that is kind of unfolding. Itinuturing niyang role model sina Carla Homolka at Paul Bernardo, yung kilalang mag-asawa na magkasabwat sa mga kaso ng serial killing at grabe no, para iduluhin mo yung ganyan mga klase ng tao. Pagdating ng 2010, pinost na sa YouTube yung video niya na One Boy, Two Kittens using an unknown profile. Title pa lang, nasa-sense nyo na po. Alam nyo na yung mga ganyan-ganyan, di ba? Sa video, makikita pinatay niya yung 2 pusa na nasa plastic bag sa pamamagitan ng pag-suffocate sa mga ito gamit ang isang vacuum cleaner. Kung na-imagine nyo, no, huwag nyo na lang i-search. Pagtapos niyan, isa na namang video yung pinost niya and this time, makikitang nilulunod naman niya yung isang pusa sa bathtub. Kung akala nyo last na yon, hindi pa. Dahil isa pang video, ipinakain niya naman yung buhay na pusa sa isang sawa. Dahil po sa video na yan, na hindi lang ikinashock, kundi kinagalit rin ng marami, kinalala siya bilang vacuum kitten killer. Dahil nga sa galit at gigil kung sino mang gumawa ng mga yan sa mga nakakaawa po ng mga hayop, nagsimulang ma-curious po yung mga tao sa internet at gumawa ng paraan para mahanap kung sino yung nag-post ng mga videong ito. Na-identify naman ng isang private Facebook group si Luka. Nag-offer pa nga po ng $5,000 reward yung mga human rights activists para mahuli siya. Pero sabi nga nila, the worst is yet to come. Dahil matapos ang halos 2 taon na paghahanap sa kanya, dahil sa walang awang pagpatay sa mga kuting, panibagong video ang ipapakalat niya. And this time, hindi na pusa ang biktima. Tao na. Yan buong paghahanap po, nasa documentary na Don't Fuck With Cats. Panoorin nyo after watching this. Grabe, ang galing. Para mas malaman nyo kung paano nahuli itong si Luka Magnota. Anyway, proceed tayo sa kanyang kwento. The Murder. May 24, 2012. Ito yung huling araw na nakitang buhay si June Lin, yung biktima. Mga bandang hating gabi, nagawa pa niyang mag-send ng isang text message sa ex-boyfriend niya. A day after, May 25, na-upload na nga po yung 11-minute video sa bestgore.com, The One Lunatic, One Ice Pick. Nasabi ko na sa inyo kung ano yung nangyari dyan. Hindi na natin uulitin, no? Pero ayon sa investigasyon, itong video na ito ay sinend kay Mark
Marek na siya namang may-ari nung website. Ito namang si Mark, pinublish niya yung video na eventually ay naging dahilan para dumami ng sobra yung views nila. Without knowing na yung nag-send sa kanya ng video ay nagtatangka na palang tumakas at umalis ng Canada papuntang Paris. May 27, 2026, dahil nga wala nang paramdam itong si Junlin, pinasok ng mga kaibigan niya yung apartment niya. Pero dahil nga hindi nakita yung biktima, pumunta sila sa mga pulis para rin mag-report. Matapos ang 2 araw, May 29, 2012, isang package naman ang natanggap ng National Headquarters of the Conservative Party of Canada. Ang nakakakilabot po sa package nito ay may bahid dito ng dugo at may pulang heart na drawing. The package. Nung buksan nila, isang putol na paa ang tumambad sa kanila. Isa pang package ang na-retrieve naman sa Canada Post Processing Facility na dapat ay ipapadala sa Liberal Party. Ang laman naman ng package na ito ay isang putol na kanang kamay. Can you imagine kung paano yung shock at stress na inabot ng mga taong nakasaksi nitong packages na to, no? Yung shock website naging shock in real life. At kung sino man yung nagpadala, na nung panahon na yon hindi pa po na-identify bukod sa lakas ng loob niya magpadala sa ganito sa mga government agencies, parang wala po talaga siyang kinatatakutan. Government na yan ha, mapapatanong ka na lang, ano yung gusto ma-achieve nito? Ano yung goal niya? Sino ba siya talaga? Eventually, nakita na nga ng isang janitor yung maleta na may lamang putol na katawan ng tao sa likod ng isang building. Dito na nagsimulang pag-igtingin yung investigasyon ng mga pulis at dito na rin nagsimulang mapagtahi-tahi yung kaugnayan ng mga parcel, maleta, videos, pati yung mga nag-iimbestiga online no, ng mga tao. Sa lugar kung saan nakita yung maleta, nakakita rin ng dugo ang damit, putol-putol na parte ng katawan at maging mga papeles at isang ID yung mga investigador. Nung una, inakala nila na yung ID na nakita nila na may pangalang Luca Magnota ay mula sa biktima. Siyempre, sinong killer? Yung magbibigay ng identification nila, diba? Pero matapos i-check ang CCTV video sa nasabing lugar, napag-alaman nila na si Luca Magnota pala yung nag-iwan mismo ng katawan at ng mga ebidensya na nakita sa likod ng building. Nang i-check din ng mga pulis yung CCTV video sa post office, napag-alaman nila yung lalaking nakita na nagtapon sa likod ng building at yung nagpadala ng parcel sa office ay iisa, which is si Luca Magnota. Dito ka na mapapaisip, aksidente lang ba talaga na naiwan yung mga papeles at ID kasama ng mga labi nung pinatay niya? Parang may kakaiba, diba? Yan yung gusto ipunto ng mga taong nakakaalam ng kwentong to. Sinearch mo ng mga pulis yung apartment ni Sadekari Boulevard na inuupahan ni Luca. Napag-alaman nila na nagsimulang manirahan doon yung lalaki 4 na buwan bago nangyari ang krimen. Yung renta niya ay bayad hanggang June 1 lang. Just a few days after the body was discovered. So intentional. Parang ganon. May 30, 2012, nakumpirma na yung mga putol-putol na katawan na na-retrieve sa iba't ibang lugar ay galing sa iisang tao. At itong taong ito ay si Junlin. At ang nadidiing suspect ay si Luca Magnota. Lalo pa, nakikita rin sa CCTV na siya yung pinakahuling kasama ni Junlin habang papasok ito sa building ng apartment na tinitirhan niya. Isang note. May isang note naman pong nakita sa package na natanggap ng Conservative Party. Ang sabi sa note, 6 na packages daw yung ipapakalat ng salarin at nagbabala din ito na may susunod pang biktima. June 5, 2012, natanggap ng St. George's School ang package na may kanang paa. Sa Falls Creek Elementary School naman yung kanang kamay. At ang nakakakilabot po, isa sa mga packages na to ang may laman na note na roses are red, violets are blue, the police will need dental records to identify you. Bitch. Na para bang hinahamon niya yung mga otoridad na ma-identify yung biktima at mahuli siya. Sa mga oras na to siguro, pumasok na sa isip nyo yung tanong na asa na kaya yung ulo. Medyo natagalan pero yung ulo ay nahanap ng mga pulis sa Agrinion Park sa Montreal matapos nilang matanggap yung anonymous tip, the manhunt. Dahil nga na-identify na si Luca yung prime suspect at dahil na rin tila bula na bigla na lang siya nawala, nagsagawa na ng manhunt ang Canadian Police. Ang mga kasong isinampa sa kanya ay first-degree murder, committing an indignity to a dead body, publishing obscene material, mailing obscene, indecent, immoral, or scurrilous material. Ang dami. At criminally harassing Canadian Prime Minister Stephen Harper and several members of Parliament dahil sa pagpapadala niya nga ng iba't ibang parte ng katawan. By May 31, 2012, nag-issue ng red notice
o international alert and Interpol para maaresto si Luca. Napag-alaman nila na bago yung red notice, nakapag-book pala ng round-trip ticket papuntang Paris itong si Luca as early as May 25. Nakarating si Luca sa France at nakapag-check-in sa hotel, pero ang hindi niya alam, tinatrace na pala siya ng mga pulis. Napag-alaman nila na ang gamit niyang passport ay nasa pangalang Kirk Trammell. Nakatakas pa si Luca nung nasa France siya at nakarating sa Germany, pero pagdating ng June 4, 2012, nahuli siya ng Berlin police sa loob ng isang internet cafe. At ang dahilan, nag-internet siya para basahin at alamin yung mga balita na patungkol sa sarili niya. By June 18, 2012, he was extradited and delivered to Canadian authorities in Berlin dahil sa pagkalat ng mga kwento tungkol sa kanya. Walang private airline company na pumayag iuwi siya sa Canada. Dahil dyan, napilitan sila na ilipad siya gamit ang isang military plane. April 12, 2013, Magnota was indicted on charges of first-degree murder, offering indignities to a human body, contributing obscene materials, using the postal service to distribute obscene materials, and criminal harassment. Habang nasa trial, isa sa arguments ng abogado niya ay nasa psychotic state daw si Luca, that the crime was being carried out and could not be held responsible for his actions. Ayon sa isang psychiatrist, sinabihan daw siya ni Luca na napilitan lang itong gawin yung mga krimen dahil sa utos ng isang lalaking kinatatakutan nito na nagngangalan daw Manny. But eventually, na-realize nila na yung Trammell na ginamit niyang pangalan ay tila ba nakuha sa pelikula na Basic Instinct. Okay, bilang pangalan ng character ni Sharon Stone na Catherine Trammell naman, 'di ba? At yung Manny mula sa character ni Manny Vasquez mula sa kaparehong pelikula. So, ang nangyari ngayon, ito bang buong kwentong to ay ginawa niyang pelikula yung buhay niya. Guilty po siya on all charges at napatawan ng mandatory life sentence with eligibility for parole after 25 years. He was also sentenced to 19 years for other charges to be served concurrently or magkasabay. Ayon sa balita, nakakulong pa rin po si Luca sa ngayon and he will be eligible for parole ng June 4, 2034 and for full parole on June 4, 2037. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell para sa mga katulad ng tong kwento po, no? At bisita kayo sa aking Instagram kung gusto niyo pong mag-request. Ito na yung question of the day natin. Kung kayo yung tatanungin, tingin niyo ba sa lala nung krimen na nagawa niya, dapat ba talaga siyang bigyan ng parole o mas matindi pa dapat yung parusa sa kanya? At ano ang pinakamalalang nagawa nyo para sumikat? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.